Kumusta po kayo? Ako nga pala si Nika. Nakatira kami sa isang probinsya na binabalot ng katahimikan. Isang umaga, ginising ako ng napakaaga ni inay para bumili sa malapit na karinderya. Iha, Nika, gumising ka na rin at bumili ka nga ng almusal sa malapit na karinderya at baka maubusan tayo. Opo inay, maghihilamos lang po ako. Sige, bilisan mo at para makakain na tayo. Pagkatapos ko maghilamos, bumaba na ako sa kusina at nakita ko si inay na nagsasaing ng kanin. Inay, nasaan po yung perang pambili ng ulam? At ano po bang ulam bibilhin ko? Oh, ito, bumili ka nga ng adobo. Dalian mo at baka maubusan tayo. Sige po inay. Habang naglalakad ako papunta sa karinderya, napaisip ako na bakit kaya maraming tao tuwing hapon at gabi sa karinderya ni Aling Sonia. Baka nasasarapan lang ata sila. Habang naglalakad ako, hindi ko namamalayan na nasa harapan na pala ako ng karinderya. Magandang araw po Aling Sonia. Oh, iha, magandang araw din. Ano bang bibilihin mo, Nika? Adobo po. Sige, saglit lang ha. Nagantay ako at bigla akong nagtaka kung bakit pumasok sa silid si Aling Sonia. Nasa harapan ko lang naman yung adobo. Bibigyan ko ng karne si Nika para may tanghalian sila mamaya. Ba't kaya nagtagal si Aling Sonia? Aling Sonia, nakalabas ka na pala. Ano po yung kinuha niyo sa loob ng silid? Kumuha lang ako ng karne para ibigay sa iyo at para may tanghalian kayo ng inay mo mamaya. Inaabot iyong karne at yung adobo. Salamat po Aling Sonia. Umalis na ako sa karinderya. Habang naglalakad ako, sinilip ko yung karne na ibinigay ni Aling Sonia at nagtataka ako kung bakit may parang tattoo sa balat ng karne. Tao ba to? Nang makarating na ako sa bahay, hinayaan ko na iyon. Oh, andiyan ka na pala. Ano ba yung dala mo? Bigay po ni Aling Sonia. Oh, di mabuti. Kung may makakain na tayo mamayang tanghali. Inay. Oh, ano ba yan Nika? Inay, itapon po ninyo ang karne. Oh, bakit naman? Sayang. Inay, ang daming tattoo sa karne. Imposibleng baboy o manok o baka iyan. Kaya itinapon iyon ni inay at napakasangsang ng amoy. Ay, oo nga, anong klaseng karne ba ito? Sige, itatapon ko na ito. Sige po inay. Pagkatapos ni inay itapon yung karne, kumain na kami ng almusal. Pagkatapos naming kumain, hinuhugasan ni inay ang aming pinagkainan habang ako ay pumunta sa sala para manood ng TV. Aksidente kong napindot sa isang channel na balita at nakita ko na may nawawalang lalaki sa aming probinsya. Nakita ko ang mga picture nito at laking gulat ko na madami itong tattoo at tugma ito sa ibinigay na karne ni Aling Sonia. Bigla ako nagtaka na aswang ba si Aling Sonia. Sinabi ko ito kay Itay pagka-uwi niya ng trabaho kasi panggabi siya kaya umaga na siya nakaka-uwi. Itay! Oh, ano yon Nika? Itay, may nawawalang lalaki sa ating probinsya at madami itong tattoo. Tapos nagtugma po ito sa ibinigay na karne ni Aling Sonia sa akin. Sinasabi ko na nga ba, siya yun. Bakit po itay? Kagabi kasi may nakita akong hinihiwa si Aling Sonia at nakita ko isang kahon na may daliri ito doon. Tama ang hinala ko na aswang nga si Aling Sonia. Pagkatapos sabihin iyon ni Itay,
biglang may pumasok sa isip ko. Ano kayang meron doon sa silid kung saan kumuha ng karne si Aling Sonia? Tanghali na iyon. Nika, bumili ka nga ng toyo at suka sa tindahan. Saan po yung pera, inay? Ito. Bilisan mo at para makaluto na ako ng ulam. Sige po, inay. Habang naglalakad ako papuntang tindahan, bigla akong nagplano na pasukin iyong silid. Bukod sa ulam na tinda nila sa karinderya, meron din silang sari-sari store. Nika, anong bibilihin mo rito? Pabili po ng tuyo at suka. Ito. Ito po yung bayad. At tika lang, iha. CCR lang ako at hintayin mo muna ako bago ko ibigay yung sukli, ha? Sige po. Ayun, may pagkakataon ako para makapasok sa silid. Pumasok na ako sa silid at laking gulat ko na sobrang baho doon at ang daming bangkay na watak-watak ang tiyan. Kaya bigla akong lumabas at sinira yung pito at bumalik na ako sa pwesto ko. Saktong-sakto kasi bigla ring lumabas si Aling Sonia sa CR. Abangan pa po ang karugtong ng kwentong ito. At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. God bless everyone.